papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, Diyos ng lahat ng bagay sa sanlibutan ng ating Panginoon, kaya hindi natin siya may kakahon sa ating karaniwang pagtingin sa mundo. Nagkatawang-tawang Diyos upang ipamalas sa atin na nasa pangkaraniwan at kinasanayang mga bagay natin maaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan natin ng buo ang kalooban ng Diyos Ama. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan,
Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang banal pagkataas-taasan. Ikaw lang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong, ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping, ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon.
Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa amin maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalot mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang sagot niya, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuhang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon,
maliban sa pagpatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At bigyan po natin ng papugay, pagkapasalamat ang mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil lahat naman po tayo gustong sumunod sa Diyos. Marahil lahat naman po tayo gustong sumunod sa turo ni Jesus. Pero may mga pagkakataon na mahirap sumunod sa kagustuhan ng Diyos. May mga pagkakataon na mahirap tupdin ang utos ni Jesus. Kaya nga kapag nahihirapan na tayo, kapag puno na ng pagpighati ang pagsunod natin sa Panginoon, tila parang nagiging sagabal ito na tunay nating maibigay ang abot kaya nating buong sarili sa Diyos. Sa madaling salita, ito yung mga pagkakataon na may hadlang, may sumasagabal, at marahil sa termino natin sa panahon natin ngayon, ito yung mga oras na tayo ay may pinagdaraanan. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Mukha ba yung may pinagdaraanan? Parang yung ilan sabi, mukha nga po. Ano? Pero mga kapatid, bakit ho sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay para sa umagang ito, ngayong 14 na linggo sa karaniwang panahon? Papapansin po natin na ang mga kwento ng ating mga pagbasa ay nagpapatungkol kung paano haharapin ang mga pagsubok ng buhay. Sa atin pong unang pagbasa, mula po sa aklat ni Propeta Ezekiel, hinamon ng Diyos si Propeta Ezekiel na tumungo sa bayan ng Israel. Pero paano ho dinescribe ang bayan ng Israel sa ating unang pagbasa? Sila po ay bayan ng Suwail. Mula pa sa kanilang mga ninuno hanggang sa mga oras na ipadala si Propeta Ezekiel. Marahil kung tayo si Propeta Ezekiel, susunod naman tayo sa Panginoon. Susunod naman talaga tayo sa Diyos. Pero marahil isang hadlang para maibigay niya ang kanyang buong sarili, ay kung paano niya pasusunurin ang mga tao sa Israel. Matuturing natin itong isang hadlang, isang tinik na humaharang upang magawa niya ang kanyang tungkulin. Sa atin naman pong ikalawang pagbasa, mula po sa aklat, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, dito inamin ni San Pablo na siya ay may tinik sa kalooban. At ano po yung tinik sa kalooban? Na si San Pablo humaharap din sa paghihirap, humaharap din sa lungkot. Si San Pablo may kahinaan din. At sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus bumalik sa kanyang kinalakhan. Ngunit nung si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa sinagoga, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kababayan. Pinagdudahan. Sa madaling salita, sa buhay natin, gusto naman talaga nating sundin ang kalooban ng Diyos. Pero merong humahadlang. At sino ang mga ito? At ano ang mga ito na pwedeng humadlang sa atin? Marahil, una dyan,
ang ating mga kahinaan. Una dyan, ang ating mga limitasyon. Pwede rin nating masabi ang mga humahadlang ay mga tao. At sino ang mga taong ito? Marahil sasabihin ng mga mag-asawa, yung mister ko, yung misis ko, yung mga anak ko. Pwedeng ito'y maging hadlang. Pero ano ang panawagan sa atin ng Panginoon sa araw na ito, mga kapatid? Kung ang lahat may pinagdaraanan, kung ang lahat ay merong limitasyon, kung ang lahat ay may kahinaan, saan ka kukuha ng lakas? Parte po ng buhay na tayo ay humarap sa paghati. Parte ng buhay na tayo ay humarap sa problema. Parte ng buhay na tayo humarap sa unos. Pero mapapansin natin, ang lahat ng pighati, lahat ng unos, lahat ng problema, na paglalagpasan natin dahil merong lakas na ipinagkakaloob sa atin. At saan nagmumula ang lakas na ito, mga kapatid? Sa awa ng Diyos. Kaya wag na wag po ninyong kakalimutan na sa buhay po ninyo, laging namumutawi ang awa ng Diyos. Sa mga pagkakataon na ikaw ay naghihikahos, tandaan mo may awa ang Diyos. Sa mga oras na ikaw ay humaharap sa pighati ng mga tao sa iyong paligid, may awa ang Diyos. Kung sa tingin mo ang buhay mo ngayon puno ng hirap, tandaan mo, may awa ang Diyos. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, ano ang pinahayag ni San Pablo? Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya't buong galak na ipagpamuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Lahat ng bagay na paglalagpasan dahil sa awa ng Diyos. Kaya kung meron mang humahadlang, kung meron mang humaharang, upang tayo'y maging tunay na tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, tandaan mo, mas malaki ang awa ng Diyos. Mas malaki ang kabutihan ng Diyos. Mas malaki ang grasya ng Diyos. Naalala ko po nung ako po ay nagmisa sa isang lugar na kung saan ito po ay tirahan ng mga batang may cancer. Dito po sa may ermita. At pagkatapos ho ng misa, may nakita po akong isang batang napakakulit. Nakasuot siya ng bonnet. At takbo ho siya ng takbo para siyang walang sakit na cancer. At nung nakita ko nilapitan niya yung kanyang nanay, sabi ko, makausap nga yung nanay na ito. Sabi ko, Nay, yung anak po ninyo, napakasigla. Nakatutuwa po. Yung anak po ninyo parang walang sakit. Pero alam niyo po, sabi nung nanay sa akin, alam mo, Father, ang hirap po. Halos linggo-linggo, kailangan naming lumuwas ng Maynila upang siya ay maipagamot. At minsan po, Father, ramdam na ramdam ko yung kanyang kahinaan. Ramdam na ramdam ko yung sakit ng mga karayom na itinuturok sa kanya. At masakit po yun para sa akin bilang nanay. Pero alam niyo po, sabi nung nanay sa akin, pero alam niyo, Father, isang araw, habang ako'y humahagulgol dahil nakikita ko yung kanyang sakit, nagulat na lamang ho ako, yung anak ko nakangiti sa akin.
Sabi niya sa akin, Nay, ang sakit-sakit na. Pero sabi nung nanay sa kanyang anak, bakit nakangiti ka pa? Alam niyo po, sabi nung anak, kasi po, habang ako ay nasasaktan, may yumayakap sa akin. Habang ako'y tinuturukan ng karayom, may yumayakap sa akin. Sabi nung nanay, sino? Ang layo-layo ko kanina, ni hindi nga ako makatingin sa iyo. At tinuro ho ng bata ang litrato ni Jesus. Marahil nung siya ay nahihirapan, ipinaramdam ni Jesus yung kanyang awa at lakas. Alam niyo mga kapatid, makalipas po ang 1 taon, na mayapa po ang bata. Pero yung nanay, lumakas ang pananampalataya na sa kabila ng kahinaan, pighati, problema na kanyang dinanas, naalala niya na ang lakas niya ay nagmumula sa awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, lahat naman po tayo hindi perpekto ang buhay. Lahat tayo may pinagdaraanan. Lahat tayo humaharap sa hirap, sa problema. Pero ang lahat napapawi dahil may awa ang Diyos. May awa ang mahal na pong Jesus Nazareno. At ang awa ng Diyos, ang awa ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang tunay na magbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong sumunod kay Jesus. Kaya mga kapatid, kung nawawalan ka na ng lakas ng loob, kung nawawalan ka na ng lakas sa buhay na ito, tandaan mo, may awa ang Diyos. At ang awa ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa buhay na ito. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy mo kaming biyayaan ng iyong grasya. Mahal na pong Jesus Nazareno, lahat kami ay naniniwala na tunay ngang may awa ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa kanilang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kanya. Ang atin pong panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno sa simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang
maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, naway matanto nila sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ng mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Mawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakasasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Ang Diyos ay puno ng awa. Lumapit po tayo ngayon sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salain. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay lobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno.